Senator Ping, dito na natin umpisahan. Kanina nabanggit ko nga po, isa sa mga issue na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble, actually quadruple yung naging increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na oo, naging quadruple siya, pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka namang masyadong ginagawa. So nagkaroon kami ng isang real estate deal na medyo malaki. May kasama akong dalawa rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulug-hulugan, inabot pa ng maraming problema, yung nakabili. So hanggang ngayon, as we speak, meron pa kaming collectible. Oo. So as a private Ang individual... emphasize ko lang dito, Yes DJ, po. kasi alam mo, I think I've said enough and even more dahil sa sinagot ko. Dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng insinuation, dumoble, wala naman masyadong maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanguhula siya, dumoble. Kinurit ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-quadruple. Kasi ito naman, makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Ang binayaran ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakalin dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng tama. Oo. Oo. So yun, 10.5. At sumunod na taon, 2024, na nagbayad ako ng 2025, nasa mga 2.8 kasi yung ibang siyempre may mga nakolekta pa. Basta nagko-correspond doon sa aking income, pinapal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa mga kaibigan kong taga-BIR. Mas mainam na yung ganon para kwentas klara. Okay. Pero para mag-insinuate na parang kurap ako dahil nagdoble, hindi ko maintindihan eh. So, yun. Ang ano ko lang, parang, alam mo, wala akong pork barrel. Since nung naging senador ako at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lords, pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP. Sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocacy nung ako'y naging senador. Ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong 320 plus million dollars, stashed in some foreign banks. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na Citibank Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba'y... Kasi nag-alala ko noon, baka nilagyan ng kung sino yung nag-open ng bank account para sa akin. Para i-withdraw rin, para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. At sumagot yung Citibank sa akin, ang sabi nga, pattern ito ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawanay nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim hanggang sa matabunan. Tayo sinagot ko na kagad. Sige po. Senator Ping, you have answered that question already. Pero last na lang po sa issue na ito. Para matapos na ito, maglalabas po ba kayo ng mga dokumento para patunayan na talagang kung may paglaguman po sa inyong net worth, lahat po yun ay galing sa malinis na paraan nung kayo po'y citizen Income tax, kaya nga binulugar ko na nga pati yung aking binayarang income tax return. Oo. Yan, confidential yan eh. Katunayan, pagka inilabas yung income tax returns mo, either kailangan may written authority pa ng presidente, pero ikinusa ko na nga yung halagang binayaran ko para mapakita ko na kinita ko sa maayos na paraan yan. So para maimbestigahan pa ako dyan, inunahan ko na nga.
Oo, At ako naka-ready naman ako kung gusto nila mag-imbestiga, sige. oo. Pero para, alam mo, para palawagin ko pa itong usapin nito, kaya nga tinapos ko na. And ang buwelto nga sa kanila, para maliwanag, ako, wala akong insertion. Siya yung may insertion na 6.79 billion pesos. Sa 2025, GAA pa lang yan. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Oo. Out of the 70 projects sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So ang na-implement niya, 6.715 billion. So ano yung mga proyekto na yun ang aming pinag-aaralan ngayon. At may mga dokumento kami para maipakita. Ito'y subject to validation of course. Pero may mga nakita kaming kung hindi man substandard, ghost project sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.